Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Meron akong ipapakita sa inyong mutya o bato na galing po ito sa prutas o kalikasan, yung tinatawag na mutya sa mani. Yung mutya ng mani, ang tawag po niyan ay, ibig sabihin, pag mani ang pinag-uusapan, laman po yan ng mani. At yung laman po ng mani ay nagiging bato po. Nagiging bato po yung laman ng mani. Sa hindi pa nakakita ng mutya sa mani, ito na po ang kanyang mutya. Ito ay nakikita ko mismo ito sa pagbalat ko sa mani. Meron kaming pananim dito ng mga mani. Binabalatan namin yan bago namin niluluto. Kasi ang pagluto namin yan, ginagawa namin yung mani na pinirito, yung niluluto sa oil. At yun, nilagay namin siya sa plastic, nilagyan ng mga timpla na asin at saka mga ahos at saka sili. Yun ang ginagamit namin sa mani. Nidiscover ko po ito na ito ay mutya dahil nga po ay meron kaming binalata na mani na napakalaki ang kanyang laman. Siguro ang laman niya mga ganito kalaki at ganyan din kahaba, ganyan. 2 inches po yung laman ng mani. Tapos siya lang ang nag-iisang bugtong na kanyang laman. At biniya ko yan. Pagbiya ko, ito po ang kanyang buto. Ayan. Yan po ang kanyang buto na ganito kalaki yung kanyang ganito kalaki. Na 2 inches lang. 2 inches ang laki ng kanyang laman sa mani o yung buong katawan. Yung buong katawan ng mani, hindi yan straight pag ganun-ganun, pa kurba-kurba po yan. Letter S yung kanyang katawan. At yung haba niya, ganito lang, 2 inches. At napakagandang laman dahil nga napakalaki at siya ang una nating ma-attract na makikita na kakaiba ang kanyang laman. Ngayon, pagkuha ko dahil nga siya ang una kong pinili dahil sobrang laki po ang kanyang laman, pagbiya ko, ito po ang kanyang laman. Nagiging bato na po. At sa laman niya, 4 lang ito na piraso, 4. At sa 4 na piraso, may isang bato. Ito po ang kanyang bato. Ayan, bato na po ito. Ayan o. Ayan. Bato na po siya na pagka laman ng mani. Kung nakakita na kayo ng mani, may mga mani, dalawang klase yung mani. May mani na Amerikano, may mani na nitibo. Yung Amerikano na mani, kulay puti. Yung nitibo, kulay brown. Ayan, ito ay kulay Amerikano puti na mani na napakalaki. Ayan. Napakalaki. Tapos, pagbalat ko, ito po ang kanyang laman na nagiging bato po. Ayan. Nagiging bato po ang kanyang laman. Araw po ito ng Biyernes na kukuha. Dahil nag-harvest kami dito ng mani. At yung laman niya, ito po. Hindi ko sana ito makuha kung hindi ito nagpapansin sa akin. Nalalaman ko siya nagpapansin sa akin dahil nga kahit sinong tao naman na makakita ng dambuhalang laman ng mani, yung kanyang laman, una mo talaga siyang mapansin. Ngayon, pagbiya ko, 4 ito na piraso. Ito 4 yan. Tapos sa 4 na piraso, may isang buto na malaki ito. At yung buto niya ay napakaganda dahil nga po ay mutya. Ayan. Mutya po ang kanyang laman o yung buto niya ay nagiging bato. Ayan, mapapansin niyo yung kanyang turok o yung kanyang tuy-tuy dito sa dulo. Ayan po, diyan po yung tutubo yung mani at ito po yung puwit niya na kung saan yung balat na nakadikit sa kanya. Ayan. Nakadikit sa kanya at may sibol yan na lumalabas dito dahil nga po ayan ay sibol para magiging siya. Magiging tutubo siya at mag-produce naman siya ng similya ulit. Pero nagiging bato na po siya. Hindi na ito tutubo dahil nagiging bato na po siya. Ang gamit po sa mani ay
Maganda ito sumpa sa mga masasamang elemento katulad ng barilin ka. Kapag barilin ka, hindi ka matamaan dahil nga ito'y nakasumpa, nakasimbolo sa bala ng baril o lid ng baril, dahil nga yung money para din yung sumpa o sublang na pangalan pa lamang ay na kilala mo. Kasi kapag sa spiritual kasi na makilala ka, hindi na makakilos yung tao. Makilala mo yung tao, hindi ka na gagalawin. Ayon kasi sa spiritual na pag-study namin, halimbawa, may ano ka, may mga aswang, katulad ng aswang. Tapos kilala mo yung aswang, hindi ka nagagalawin. Dahil masublang sila at masumpa sila sa kanilang pangalan pa lang, masumpa sila. Katulad din yan sa bala. Yung bala man ay hindi ka na mabaril dahil mayroon kang money. At hindi pa yan ay magamit sa money, hindi lang yung money o bala yung magamit niya, magamit rin ito sa pampaswerte. Dahil nga ay ito ay prutas, matawag natin ito ay prutas dahil nga makakain siya o pananim na mga makakain. Ayan po ang gamit niya, pampaswerte, at may halo itong proteksyon. Ang protection na gamit sa kanyang pangalan naman ay nakasimbolo sa bala o lid ng bala. Yan. At yung money din, maaari din itong taguliwas dahil nga ang bala malakas siya makalipad kapag puputok yan. Wala namang bala na matamaan sa bala. Kaya taguliwas din ito at tagulilong. Yung money, ang sikreto ng money, taguliwas at tagulilong. Ang tagulilong niya, sa sobrang lakas yung lid na lumilipad, hindi mo makikita. At ang tagulilong din niya ay nasa loob siya ng balat na nagtatago, at ang pinakamahalaga yung nalibing ito sa ilalim ng lupa. Hindi mo talaga ito makikita dahil nga ito ay tagulilong at taguliwas. Pero ang swerte niya, nagdadala siya sa swerte sa pamamagitan ng kanyang prutas na makain siya. Ayan, kaya makain siya ay napakagandang gamitin sa swerte. Ayan po ang kabuuang katawan ng buto ng mani na nagiging bato. Ayan. Swerte siya sa pamumuhay, iwas disgrasya, taguliwas, tagulilong. Swerte sa paninda. May nagtatanong kasi, kapag taguliwas daw, ay hindi daw maglapit yung mga tao. Hindi yan totoo. Taguliwas sa disgrasya. Kung madisgrasya, iiwas. Kung may mga halimbawa, may mga masasamang tao na magdadala ng barilin ka agad, mayroon ka nito, iiwas yan. Pero kapag swerte kasi, kumbaga ito ay katulad din ito ng isang hayop na mamili ng pagkain. Ganon rin yan sa birtud ng mani. Kung kumbaga mamili sila ng pagkain na kanilang kinakain, kung kakainin nila, ay kinakain nila yan. Pero kapag hindi. Kaya mamili sila na kanilang kakainin. Ayan, napakaganda talaga ang mutya sa mani dahil mamili siya. Hindi basta-basta. Dahil nga ay namili siya, maganda yan. Dahil nga, halimbawa, mayroon siyang magustuhan, ay pinipili niya. Kung sa disgrasya naman, pipiliin niya yung bala. Ito lang talaga ay, ang una niyang mabanggit ito, bala, kasi ito ang nakakambal sa kanyang spiritual na pangalan, bala, mani. Taga-iwas ito sa mga baril o bala. Ang swerte nagdadala niya, yung makain siyang laman, tagulilong, silalim ng lupa na kukuha. At makakain, yun ang swerte niya. Kaya swerte sa makain, tagulilong, sa hindi siya makita sa lupa. Ibig sabihin, meron siyang depensa na pwede nating magamit at swerte. Kaya ang majority na pangalan nito ay pampaswerte at may halong proteksyon. Itong ating mutya sa mani. Kaya yun lang po, at maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking channel. At sana magustuhan ninyo, at sa marunong po dyan na magbasa sa espiritual na mutya ng mani, kayo na po ang magsabi kung ano ang dapat ninyong gagawin at masisabi sa aking sinasabi kung magkatugma ba ang ating pagbasa sa
sa spiritual natin na pag-study sa pamamagitan ng money ang pinag-uusapan na mutya dito. Kaya kung meron kayong opinion kung ano ang pwedeng magamit sa money, sa spiritual na gamit, at pwede natin siyang masabi na matagaan o malaman kung ano ang kanyang birtud na kapangyarihan. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.